Konnichiwa minasan! Maaga nga pala ako nagising para maligo ngayon. Kasi hindi natin maging productive sa buong araw dahil napaka-busy at marami tayong gagawin. So after nga namin malengke, dumiretso din kami sa bahay para magluto. And for today's video, ako magiging cook. Need kasi mag-deliver nila papa ng diesel kaya ako talaga muna magluluto. So nabili na nga natin lahat ng ingredients. So firstly, hugasan muna natin ng chicken and itikat to sa small pieces. Mas prefer ko kasi ang chicken wings kaya mostly chicken wings yung binibili ko or kaya breast. So after nga ng chicken, isunod naman natin ang sibuyas. Cut lang natin siya as panggisa. Puting sibuyas nga pala yung binili ko kasi mas mura siya compared dun sa red onion. Pero much prefer ko talaga yung red onion kasi mas mabango siya. Kayo, anong prefer nyo? White or red na sibuyas? So after nga ng sibuyas, isunod naman natin yung bawang. Kalahating ulo nga pala ng bawang ginamit ko dyan. Mas mahilig kasi ako sa bawang compared sa sibuyas. Yung tipong kinakain mo yung toasted garlic sa mani. Ganun be. So after ko nga pitpitin, natanggalin yung mga balat. Ayan, so ginayat ko na siya sa maninipis or maliliit lang na gayat. So after ng bawang, move on naman tayo sa patatas. Syempre, dapat hindi mawawala ang patatas pag adobo ang niluluto. Yung mga part nga na to, struggle na struggle ako sa pagbabalat kasi yung peeler na binili ko walang kwenta. Kaya talagang binaltan ko na lang siya gamit ang malaking kutsilyo. Struggle be, pag malaki kutsilyo mo, pag nagbabalat. Nang hinayang ako dun sa mga nakaano pa dun sa balat niya. Oh, ang kapal be! Pero ayun nga, after ko siyang baltan, ginayat na natin siya in smaller pieces lang. Pero hindi ganun ka-small ah. So after ko i-ready yung apor, nag-ready na rin ako para magluto. So ayan na siya after ng ilang minuto. Hindi ko na na-video yung whole process pero next time papakita ko sa inyo. Nagmamadali kasi ako that time kasi tanghali na. Kaya nga after ko makaluto, diretso din ako para pakainin or paliguan na yung mga baboy. Noong mga oras na kasing yan, 12 na. Nauna lang ako magluto kasi kailangan ko pa nang inin yung trabahador or si Kuya Jimmy na gumagawa ng kulungan ng baboy namin. Kaya pagdating ko dito sa bayan, madali lang naman silang linisin kasi 4 na lang sila. Kaya after ng ilang minuto lang, pakain na tayo. And ngayon ko lang na-realize, paubos na pala pagkain nila. Pero it seems okay kasi bukas kukunin na din sila. And update nga pala dito sa inahin kong to, okay na yung sugat niya, hindi na nilalawang dahil nga sa nalagyan ko na ng gamot. Kasalanan din naman niya eh, kung bakit ba lagi na lang nagsusugat yung gilid niya kung ano-anong ginagawa niya. Kulit-kulit kasi. Buti na lang si Pepe, no? Ang cute-cute at ang lambing-lambing pa. Pero hindi ako bias ha. So ayun nga, after ko sila mapakain at na-distract na sila, nalagyan ko na ulit ng gamot yung sugat nitong isa nating baboy. Combinex nga pala yung ginagamit nating gamot sa mga pigre owner dyan. Alam kong alam nyo to. Hindi ako expert sa pagbababoy pero yung papa ko, oo. According sa kanya, madaling gumaling at natataboy pa yung mga lamaw gamit tong gamot na to. Kaya nga ang bilis din gumaling ng mga sugat ng baboy namin eh. OA na kung OA pero every time na may makita akong scratch or kanting sugat lang sa mga baboy ko, nilalagyan ko niyan te. Mahirap na kasi sa panganahon ngayon at talagang kung magkaroon man ng sakit or inspection yung baboy mo, talagang i-dispose na yun agad-agad. Kaya, mas better na sigurado at safe na safe sila. Magkano lang yung gamot kung isasacrifice mo na manghayaan yung sugat nila, diba? So ayun, after ko nga maglagay ng gamot, diretso na rin ako sa bahay para umuwi. At ayun, pag uwi nga, tinawagan si Boyfie at nakatulog sa sobrang pagod. Yun lang for today's video. Bye-bye! Oh, ayaw nyo no? Naikot ko pa kayo?